gulo. Naaresto kagabi ang isang lalaki na di umano'y nagtangkang patayin ang isang residente ng Sitio Liwanag. Yung resulta ng ginawa mong kapalpakan, pati pangalan ko nadamay. Hindi mangyayari to kung hindi mo naligtas si May sa sunog na yon. Wala akong kinalaman doon. Deny all you want. Pero alam ko ang totoo. Inutusan sila ni Scarlett na sunugin ng Riles. Paano ka nakatakas doon? Si Rendon, nakita niya ako at iniligtas niya ako sa sunog. Bakit niya gagawin yun? Ano ba ang sobrang valuable dun sa babae na yun kung bakit hindi mapabayaan ng tatay niya? Ano nga? Love child, maybe? Naanakan mo ba si Maying? Ikaw ba ang ama ni Kidlat? Tell me the truth! Si Kaloy ang ama niya, hindi ako! Kitang-kita ko ang katotohanan sa mga mata mo. I just came para mangumusta. Yung mom mo, how is she? Nandun sa taas nagpapahinga. Nakaschedule na yung arraignment ni Argo Salazar. Wala naman nagutos sa kanya nun eh. Mabuti pa antayin na lang natin yung trial. Kasi magkakaalaman naman dun eh. Ha? Umalis na tayo dito, maglagay na tayo sa tahimik. Huwag na nating labanan yung mga victim. Anong pinagawa niyo kay Jules? Baka niyo siya sinangkot sa gulo. Dahil sa inyo, namatay ang anak ko! Control yourself. Kasalanan yun ng mga taga-Riles. Kaya imbes na sa amin ka nakatingin, doon ka sa mga taga-Riles magalit. Makakaganti ka pa rin sa kanila. Total, ikaw ang punong abala ng Riles. Hindi ba? Kuya. Kuya. Kuya Jules. Kuya. Kuya! Nana si Kuya Joe. Si Kuya ako. Kuya. Kuya. Kapal ng mukha mo! Ano ginagawa mo dito, ha? Ang lakas ng loob mong magpakita dito? Bakit? Dahil wala si Mami Dolor? Alis ka! Bakit ka nandito, ha? Lumayas ka! Bakit nandito ka, ha? Lumayas ka! Mawag! Si Kuya Dagol na lang po natitira kong kapatid. Halika nga dito! Halika dito! Hindi mo siya kapatid! Ha? At dahil sa walang yan, kaya namatay si Jules! Umalis ka! Nay, hindi yung totoo! Alam mo yan, di ko pinatay siya, Nay! Pinagtagyan niya ako, Nay! Sasaksakit niya ako! Nay, alam niyo yan! Kaya siya nabaril ang polis! Kasi nakita ko siyang namatay sa harapan ko! Missy! Halika na yun, alam niyo yan! Nakita niyo yun! Nakita niyo yun! Kahit na! Alam mo, dapat ikaw talaga namatay! Kasi salot ka! Salot ka sa buhay naming pamilya! Umalis ka! Yeah! Dolor! Tama na! Tama na, Dolor! Kuya! Tama na, tama na! Kuya! Tanggapin na lang natin para matahimik na rin si Jules.
Oh, Maying. Hindi man kailangan gawin yan. Iwan mo na yan. Okay lang yun, Ima. Nahihiya ho kasi ako sa inyo eh. Nakikita raw ho kami dito pero wala ho kaming ginagawa. Naku naman. Wala naman akong sinisingil o hinihinging kapalit sa inyo. At saka wag mong isipin na pabigat kayo dito. Huwag kayong umalis. Dito kayo nikidlat. Ima, pasensya na ho kayo kung sumusuko na ho ako sa laban, ha. Ayoko na ho kasi makainkwentro yung mga Victor, eh. Lalong-lalo na ho si Rendon. Bakit, Maying? Umiiwas ka? Tungkol ba yan sa lihim mo? Kay Rendon at Kidlat? Galit na ho kasi si Kidlat kay Rendon. Ayoko kasi na pagka nagkaharap sila, baka mamaya maungkat ho yung totoo. Bangkat ko lang, Alin. Ano hong totoo? Totoo. Yung tungkol sa akin. Kasi natatakot ako na baka mamaya kumalat sa buong sitio Liwanag yung kalagayan ko eh. Nabaliw ako na baka mamaya katakutan ako ng mga tao dito. Hindi ka nga baliw, di ba? Di ba nga maraming tinurok sa'yo ng mga droga, kaya ka nakalimot, hindi ka baliw, ma. Saka ayos ka na. Pero mas maigi na rin na magpakalayo-layo tayo dito. Pwede ba tayo mag-usap tungkol dyan? Naalala mo ba yung panahon na sinabi mo sa akin kung gaano ka-importante sa itong Sitio Liwanag? Kung nakita mo lang dati to na, magugulat ka. Maganda, malinis, masagana. Dito ka nga pinanganak eh. Dito mismo sa Riles. Kaya wag na wag mong sasabihin na walang magandang nangyari sa lugar na ito. Noong una, aminin ko, hindi ko naiintindihan eh. Hindi ko naiintindihan kung bakit mahal na mahal mo itong lugar na to. Kaya ang gulo-gulo, ang init. Pagkatapos masunog ng Riles, patapos mawala nung lahat, doon ko nalaman yung pinaglalaban mo. Hindi lang basta yung lugar, ma. Hindi yung mga tao dito sa Riles. Yung mga lumaki dito. Kayo, si Ima. Tapi, para sa amin to, ma. Dati iniisip ko, pag umalis tayo dito, gaganda yung buhay natin. Pero ngayon alam ko na, ma, tayo mga taga-Riles, may karapatan tayo. Karapatan nating mabuhay ng masaya, ng payapa, ng masagana sa sarili nating lugar, ma. Imbis na alisan natin to, hindi ba natin paglalaban to, ma? Kailan ka pa nagkaroon ng pusong Riles? Wala kasi ako sa'yo, ma. Pasensya na kung kailangan pa natin maghiwalay. Para lang matutunan ko yung mga aral na tinuturo mo sa akin dati.
You're free to go. Case dismissed. Ano pong meron dun? May ambush interview dun sa anti-crime, sir. Paano kasi? Nahuli yung head security nila for attempted murder. Case number 23983, People of the Philippines versus Argus Salazar. Sir Victor, ano pong masasabi niyo sa ipinataw na kaso sa head ng security niyo? Sa ngayon, hindi ko pa nakakausap si Argus. Wala pa ako ng buong detalye ng kaso. Pero di ba pinsan niyo siya? Talaga bang wala kayong alam sa mga ginagawa niya? Yes, inaamin ko, pinsan ko siya. Hindi ko na kailangan pambantayan siya kung anong ginagawa niya. Masakit sa kalooban ko na malaman namin na nagawa siya ganito. Hindi ko alam kung bakit. Hindi niyo ba siya tutulungan? Bilang anti-crime czar, siguro ang kailangan kong tulungan yung mga biktima. Sila ang dapat na mabigyan ng hustisya. Kahit na sabihin na pinsan ko pa siya. Kung ganon, isusuko mo rin ba yung asawa mo alang-alang sa hustisya? Ano pong ibig niyong sabihin? Kung hustisya para sa lahat, ang sinasabi ni Rendon Victor, kailangan niyang ipakulong ang asawa niya. Dahil si Scarlett Victor ang nagpasunog ng Sitio Liwanag. Ma'am, anong pangalan niyo? At ano yung sunog na tinutukoy niyo? Ako si Maria Asuncion. At nakatira kami sa Sitio Liwanag na ipinasunog ni Scarlett. That's a blatant lie. Dinitiray niyo po ang sinasabi niya? Yes, of course. At kayong mga reporter, hindi dapat kayo nagpapaniwala agad sa mga paratang ng kung sino-sino lang dyan. Kini-question namin ang mga paratang niya. Yun ang trabaho namin. Yung sunog sa Sitio Liwanag 3 years ago, yun ang tinutukoy mo. Di ba sarado na ang kaso na yun? Meron ang umako nun. Yes, pero hindi nakulong yung totoong nagpautos. Anong pruweba niyo? Ako ang pruweba. Rinig na rinig ko yung mga tauhan ni Scarlett na nagre-report sa kanya. Pero hinabol nila ako. Gusto nila akong patahimikin pero hindi sila nagtagumpay. Bakit ngayon lang ho kayo nagsalita? Ma'am, paano ko kami magsasalita? Etong mga Victor na to, tinago yung nanay ko sa ospital. Tinuturokan ko siya ng kung ano-anong droga para makalimutan yung nangyari sa kanya, para mawala sa sarili. At dahil doon, naapektuhan ang isip ni Maying. Mabuti na nakatakas siya. Kung hindi, doon pa siya mamamatay sa ospital ng mga Victor. Tumahimik ka dyan, May. Bago kita kasuhan ng slander! Sige, kasuhan mo ako para maungkat lahat at maimbestigahan nila lahat ito. Magkakilala ho pala kayo? Yes, unfortunately. Matagal na may galit sa amin yung babaeng yan. At kung ano-anong kwentong iniimbento niya para siraan kami. Hindi namin kailangan mag-imbento. Dahil nasa panig kami ng katotohanan. At dahil doon, makukuha namin yung hustisya sa nangyari sa Sitio Liwanag. Gabi hapod ana, oy. Tinuod pod na, day? Tinuod lagi na. Live footage may at sa courthouse. Marunong ka mag-Bisaya? Gamay. Yay! May magiging good friends na rin tayo. At kung sinusupport niya si Aling Maying, support na rin kami. Talaga? Aw, thank you. At least, kahit na matagal kayo nawala dito sa Riles, sa tamang tao pa din kayo bumalik. At saka, huwag kayo maniniwala sa mga sinasabi ng mga Victor. Bilib talaga ako kay Aling Maying. Ang tapang niya. Powerful pa naman ng mga Victor. Nagkakamali si Maying. Kagagawan lahat to ni Argus. Pero bakit niyo tinuturo si Mrs. Victor?
Yung dulot ng kapalpakan mo. Yung tao kita, matagal na kitang pinaligpit. Wala na si Argus para tulungan ako. Ano bang gagawin ko ngayon? Saan ka nagtatanong? Pakay ko sa'yo. Pero gusto mo ng payo? Tago ka muna. Kulong ka sa kwarto. Siguradong masasakta ka kay Scarlett. Pagpasensyahan nyo na si Maying. Meron kasi mga pagkakataon na hindi nagiging maayos ang kanyang pag-iisip. Kidlat, mabuti pa ilayo mo muna yung nanay mo bago siya sumpungin ang topak niya sa harap ng ibang tao. Baka maging violente pa. Walang topak yung nanay ko. Yung nanay mo yung tago mo kasi yun yung kriminal eh. Kriminal ka eh, di ba? Bastos ka! Don't you dare speak to me like a common criminal! Huwag mo rin pagsasalitaan yung anak ko ng ganyan. Pagkatapos lahat ng tulong at suporta na binibigay namin sa mga taga-Riles, ito ang gagantin niyo sa amin? Sisiraan niyo ulit kami? Wala kayong utang na loob. Wala kayong puso. Sige na. Bago pa mawala ang respeto ko sa isa. Yani. Tara. Mrs. Victor! Mrs. Victor! May katanungan lang ako, Mrs. Victor. Ma'am, ma'am. Okay lang ho kayo? Oh, may sugat ho kayo. Ay, halika. Dalhin ho namin kayo sa ospital. Ay, di ba yun nahabol niyo po yung mga Victor? Ma'am, may ibang araw pa ho para magharap. Pinaalam lang ho namin sa kanila na simula na ang laban. Tama si Gitlat. Ang mahalaga, matulungan namin kayo. Halika na, dadalhin ka na namin sa ospital. Mga sinungaling talaga yung mga Victor na yan eh. Napakagaling mag-deny. Alam mo, ganyan na ganyan sila noon pa. It's because they have all the power and the money para lusutan to. Hindi ko talaga alam kung paano natin ilalaban to. Teka, di ba mga sikat kayo na vloggers? Hindi naman sobrang sikat. Slight lang. Eh kasi dati, may vlog din kami. Kaso yung mga kasama ko, ayun, punta na ng probinsya. Anyway, in-expose namin yung mga issue dito sa Riles. What if gawin natin yun para matulungan natin si Kidlat at Aling May? That's a really good idea, Mutya. Sakto! Naghahanap kami ng bagong feature. Uy, Mutya, ikaw yung feature namin, ha? Sige, ready ako para sa katotohanan. Kung isama kayo natin si Kidlat, believe me, yung mga cute na kagaya niya, bagay pang on-cam. Oo nga, ang gwapo niya. Taken pa siya. Si Kidlat na lang tanongin niyo. Uy, parang may something sa inyong dalawa, ah. May kapatid ba siya? Actually, may 3 siyang kaibigan na parang kapatid na din niya. At single silang lahat. Minor cut lang naman yung nangyari sa'yo. Pero just in case nakaramdam ka ng hilo, it would be best if you could get a head CT scan. Wala naman po. Pero inaalala ko lang po kasi nung natumba ako, tumama po yung balakang ko eh. Bakit may pain ka bang nararamdaman during and after the impact nung bumagsak ka? Sinusubukan po kasi naming magbuntis ng asawa ko. Sana po wala namang naapektuhan. Okay. Here's what's gonna happen. We can start with a blood test for PT. And then you can leave the number of your OB so I can talk to her about your condition. Now, if your body's safe,
to undergo further tests, we can consider getting an X-ray. Okay? Salamat po, Dok. Excuse me. Pasensya ka na kung narinig namin yung personal mong issue, ha? Eh, hindi ka naman kasi namin maiwan dito. Wala yun. Maraming salamat ulit sa tulong niyo sa akin, na. Ayos lang ho yun. Pero sasama ho namin sa dasal namin yung pinaplano yung baby, attorney. Panigurado, pag nagkaanak ho kayo, magiging magaling na abogado rin yun. Nilibo ako sa inyo, Attorney Lilet Matias. Maraming salamat, Kidlat. May mas marami pa kayong dapat ipagdasal. May mga nakalaban na rin ako na katulad ng mga Victor. Parang pader ang babanggain nyo. Kaya nga gusto kong maging judge balang araw eh. Para ako mismo ang titibag sa pader na humaharang para makamit ng biktima ang hustisya. Panigurado, attorney, magiging patas kayong judge pagdating ng panahon. Advice ko lang sa inyo, huwag kayong makontento sa laban sa media. Kailangan sampahan nyo ng kasong mga Victor. Narinig nyo naman ho yung mga kasinungalingan na sinasabi nila sa mga reporter. Attorney, kahit gustuhin man namin, si Rendon ang anti-crime czar dito sa lugar namin. Tsaka nakita nyo naman kung paano nila pinapaniwala yung mga reporters sa lahat ng mga kasinungalingan nila. Kaya nga may piringang hustisya eh. Dahil hindi ito tumitingin sa katayuan o antas ng isang tao. Humuhusga ito ng naaayon sa batas. Kaya huwag kayong mawalan ng pag-asa. Kagaya nga ng sabi nyo kanina, nasa panig kayo ng katotohanan. At ang katotohanan na yun ang magbibigay sa inyo ng kalayaan, kapayapaan at hustisya. At dahil sa walang yan, kaya namatay si George! Gab! Ikaw talaga namatay! Naanakan mo ba si Maying? Ikaw ba ang ama ni Kidlat? Pagka nagkaharap sila, maungkat ho yung totoo. Maungkat ho lang, Alin. Kailan ka pa nagkaroon ng pusong Riles? Anak kasi ako sa'yo, ma. Nahuli yung head security nila for attempted murder. Siguro ang kailangan kong tulungan yung mga biktima. Sila dapat na mabigyan ng hustisya. Kahit na sabihin na pinsan ko pa siya. Kung ganon, isusuko mo rin ba yung asawa mo alang-alang sa hustisya? Ano pong ibig niyo sabihin? Dahil si Scarlett Victor ang nagpasunog ng Sitio Liwanag. That's a blatant lie! Bilib talaga ako kay Aling Maying. Ang tapang niya. Powerful pa naman ng mga Victor. Tago ka muna. Siguradong masasakta ka kay Scarlett. Ito ang gaganti niyo sa amin? Sisiraan niyo ulit kami? Wala kayong utang na loob. Okay lang ho kayo? May sugat ho kayo. May mga nakalaban na rin ako na katulad ng mga Victor. Parang pader ang babanggain nyo. Nasa panig kayo ng katotohanan. At ang katotohanan na yun ang magbibigay sa inyo ng kalayaan, kapayapaan at hustisya. Alam, masarap sa adobo yung may olives. Natikman ko sa bat. Lagyan mo kaya? Wow, Olives, mayaman ka? Pera ka? So, Diyos lang naman ako. Galit agad. Olives. Iniisip ko lang naman baka gusto ni Dagul yung masarap na ulam. Para naman sumayasaya siya. Hoy. Huwag mo nang dibdibin yung sinabi ni Aling Dolor. Nagluluksa lang yun sa pagkamatay ni Jules. Kaya ganun yun.
Kahit naman di siya nagluluksa, masakit pa rin siya magsalita. Not helping. Ang ibig ko lang naman sabihin, Dagul, na huwag kang magpa-apekto doon. Pero ito lang hirap. Like, ko kaya eh. Kasi kapatid pa rin tingin ko kuya. Masakit man sa akin. Kaso nakita ko namatay yung kuya ko! Nakita ko, nasa harapan ko ako eh. Nakita ko siya eh. Kahit tapak-tapakan ako, kahit itakwil ako ng nanay ko, mahal ko pa rin sila. Pamilya ko pa rin sila. Naman yun. Alam ko, tingin ni Kulot, para akong umusbong na Diyosa sa data. Takas ang tingin sa sarili ah. Joke lang, mapagpatol ha. Ang ibig kong sabihin, Dagul, naiintindihan ko yung pinagdadaanan mo. May magulang din naman ako eh. Sa probinsya, medyo may edad na, kaya sakitin. Lumuwas ako dito sa Maynila para magtrabaho at mabigay yung pantustos para sa kanila. Kaya lang, hindi ako nakapagtapos. Wala ding special skills. Kaya yun. Ganda lang meron ako. Kaya naging dancer ako. Tapos, nung nalaman ni Mama at Papa yun, tungkol dun, galit sila. Pinakwil nila ako. Papadala pa rin naman ako sa kanila. Pero, hindi na nila ako kinakausap. Kaya ikaw, Dagul, gets ko yan. Gets na gets ko yung pinagdadaanan. Kasi, kahit sobrang sakit na itakwil ang magulang, nanay at tatay ko pa din yun. Na umaasa, balang araw, tatanggapin nila ako bilang anak. Kaya iyak mo lang yan, Dagul. Dito kami para sa'yo. Dahil si Scarlett Victor ang nagpasunog ng Sitio Liwanag. Ma'am, paano ko kami magsasalita? Itong mga Victor na to, tinago yung nanay ko sa ospital. Kailan yun? Tinuturukan ko Kani-kanina lang po. droga para Oo ba yun? yung nangyari sa kanya. Kinulong si Maying ng 3 taon sa ospital ni Narendon? At dahil doon, Sila ba nagpasunog ng Riles? Matagal lang sinasabi sa akin to ni Nasige. Ayoko lang maniwala, pero Baka sila yung dahilan kung bakit tayo nawala ng mga bahay at ng mga kabuhayan noon. At hindi sinakidlat. Tumigil nga kayo. Fake news yan. Alam nyo naman, sobrang galing gumawa ng story niya ni Maylin. Tataka pa ba kayo? Manang-mana nga sa kanya yan si Kidlat. Huh. Ito pa, naturuan pa nga yung grupo, di ba? Tsaka tignan nyo. Pinagbibintangan nila si Jules na si Jules daw ang unang sumugod doon. Paano? Para hindi sila masisi sa nangyari sa anak ko. Pero Aling Dolo, kung talagang wala silang kasalanan, bakit nagtatago yung Asero Boys? Di ba dapat bumalik sila dito para pagtanggol yung sarili nila? Lalo na itong si Jules. Pinagdududahan mo ba? Hindi naman po sa ganun. Pero di ba dapat bumalik sila para linisin yung pangalan nila? Kahit si Ako, wala para ipagtanggol itong kapatid niya. Kaya hindi nagpapakita si Ako. Kasi ayaw niyang makipag-usap sa mga judgmental na katulad mo. Missy, mabuti pa siguro, anak. Pumunta ka na lang muna sa parlor, ha? Sige na. Akala ko pa naman, mahal mo yung anak ko. Hindi ko alam na ganyan pala yung mga iniisip mo sa kanya. Huh, katawa ka. Sige na, anak. Relax lang. Ano naman nun? O kayo, kung sino man ang may duda sa anak ko o sa mga Victor,
makakaalis na kayo. Alis! Ano? Meron? Tama na. Upo ko na muna ng kape, ha? Hindi yan naalis. Oy, medyo nakakarami ka na, ah. Sorry, tol. Malungkot lang ako eh. Salamat, Ani, ah. Pagkaya yung loob ko. Pero, may natira pang konting lungkot. Pwede konti pa. Come to mama. Baby Dagul. Ah! Yung tuhod ko, sakit. Di ko maintindihan ano nangyari. Ang sakit sobra. Ano? Ah! Ang sakit! Malamsa ka na ako ng mantika. Ang sakit! Ah! Alam nyo, oo, yung lahat, no? Pero, joke lang. O, sige na, tara na, group hug na. Group hug? Gusto ko ng group hug. Gusto ko ng group hug. Group hug! Ganyan. Group hug nga, di ba? Ito ka doon, oh. Group hug, di ba? Huwag kang gahaman. Group hug. Ah, adobo, sunog na. Kaya mo siya. Gusto ko group hug. Ayan, may adobo na yan. Georgina! Where's my drink? Georgina! Nagpahinga ko muna. Here. Nagpahinga ko muna siya. Ito na ang gusto mo. You had no right to do that. Well, I did. Ikaw naman kasi, hindi dapat si Georgina ang pinagdidiskitahan mo. That Maying, the nerve of that woman. Pinakusan ba naman ako in front of the reporters? Can you believe that? But she handled it pretty well, considering na na-ambush ka. Kasi naman, hindi naman ito mangyayari kung naging loyal sa'yo asawa mo. Huwag mo akong simulan, Jackson. Okay? Come on. You're smart. I'm sure naisip mo na to. I'll say it again. Hindi ito mangyayari sa inyo kung hindi nagpadala sa feelings na itong asawa mo kay Maying at saka sa mga taga-Riles. Mali ka ng pinili, Scarlett. Ang dapat na nasa tabi mo, loyal sa'yo at saka sa anak mo. At sino yun, ha? Ikaw? Yep. Maaasahan mo ako. Lagi ako nasa tabi niyo ni Matos. Laban kay Maying at sa lahat ng taga-Riles. Oh, Kidlat. Mrs. Asuncion. Anong maitutulong ko sa inyo? Nandito ho kami para magsampa ng kaso. Okay, at sino naman ho yung kakasuhan nyo? Ang mga Victor, dahil silang nagpakidnap sa akin. At ang nagpasunog sa Sitio Liwanag. Seryoso ka ba? Think about it. Ano ba nagawa ni Rendon dyan sa business niya? Ano ba kontribusyon niya? Si Rendon ang nagpalago ng RV Realty. Asan RV ngayon? Pabangon kayo dahil kay Matos.
Pinasok niya na business. He is your golden goose, not Rendon. And I'm willing to teach him lahat ng nalalaman ko para mapalago pa yung business mo. Well, business natin. Let's consider it a family business. Pray. You, Matos, me, one happy family. You're crazy. Come on. He's nothing like Rendon. Mas magkamukha kami, mas magkagalaw kami. You know why? Because dugo ko yung nananalaytay sa kanya. You're delusional. I'm not. Ang kailangan mo lang gawin, aminin mo lang sa akin na ako yung ama niya. Hindi mo anak si Matos. At kapag sinabi mo ulit yun, makakatikim ka sa akin. Hanggang ngayon ba naman pakipot ka? Gusto mo paalala kung paano natin ginawa si Matos? Dito sa statement mo, sabi mo na 3 taong ka na nasa ospital, na nawala ka sa sarili. Ni hindi mo nga maisip yung sarili mong pangalan eh. Opo. Kung nawala ka sa sarili at wala ka talagang maalala, bakit tinuturo niyo si Scarlett Victor na nagpautos ka mong ipasunog yung sityo? Dahil yun ang nakita ko. Yun din yung naaalala ko. Sabi mo nga wala ka maalala eh. Naaalala ko po yun. Paano? Bigla na lang pumasok sa isip mo? Mrs. Asuncion, paano mo mapapatunayan sa akin yan na naaalala mo talaga yan? At hindi lang imagination yan. Hindi yan imagination. Tandang-tanda ko yung gabing yun. Nangyari talaga yun. Mrs. Asuncion, tatapatin ko na kayo ha. Mahina tong kaso nyo. Alam niyo kung bakit? May history ka ng sakit sa isip eh. Wala sakit sa isip yung nanay ko. Ha? May mga tinurok na droga sa kanya, kaya siya nawala sa sarili. Yun yung dahilan. Oo yan. Kayo na din nagsabi. Kaya siya nawala sa sarili, may tinurok droga sa kanya. Ang ibig sabihin lang nun, nabaliw siya. Hindi ako baliw! Bakit ba ayaw mo makinig sa akin? Nagsasabi ako ng totoo, makinig ka naman! Mrs. Asuncion, huminahon ka. Alam mo, mas lalo mo lang pinapatunayan na may mental issues ka eh. Yup! Anong nangyari? What's going on? Nothing. Are you sure? No, something's going on. Nabwisit saan si Scarlett. Kinasar ko kasi. Told kay Maying na naisa na naman siya. So, put me in my place. I'm sorry. Nawala sa isip ko na hindi tayo magkaibigan, so hindi mo gets yung sense of humor ko. My bad. Sorry. Mamalis na tayo dito, wala tayong mapapala dito. Mabuti pa nga. Wala namang matinong nakikinig sa atin dito eh. Binigo na tayo ng hustisya. Siguro nga, yung hustisya para lang sa mga mayayaman. Saka para sa mga makapangyarihan. Ano, Mrs. Asuncion? Itutuloy mo pa ba tong demanda mo o pupunitin ko na tong statement? Excuse me, Lieutenant Alehar? Alam mo ba na pwede ka nalang kasuhan ng misconduct for misleading them and making assumptions sa mental state ni Mrs. Asuncion? Dumlaw sa'yo ba to? Sino ka ba? Ba't nakikialam ka rito? Huwag mo akong minamaliit. I am Lilet Matias, attorney at law.
At ako ang abogado nila Maria at Kidlat Asuncion. Torny, magandang araw sa'yo. Eh, wala naman ako ibang intensyon kay Mrs. Asuncion. Inaalam ko lang yung kalagayan niya. Eh kasi, marami na akong alam na kagaya ng kaso ng ganyan. Tinatrabaho, ginagastusan, pero binapasura lang ng korte. Eh, hindi naman ho kayo yung magde-decide nun, sir. Kundi ang fiskal. Ang trabaho nyo, imbestigahan yung mga nirereklamo namin. At hindi basta-basta babaliwalain dahil iniisip nyo na baliw siya. Wala akong sinabi na baliw siya. Sinabi mo, narinig ko. Narinig mo? Oo, ma'am. Hindi niya pa inuulit-ulit yun eh. Eh, kung hindi nyo naman alam kung paano gawin yung trabaho nyo, baka nga sa maling pulis kami lumapit. Pero, make no mistake, babalik kami. At pagbalik namin, may dala na kaming reklamo laban sa'yo. Let's go. Kakainis. Kaya naman sumasama yung reputasyon ng mga pulis eh. Dahil sa mga katulad nung alihar na yun. Nadadamay tuloy yung mga mabubuting pulis. Attorney Lilet, maraming salamat sa tulong mo, ha? Totoo ho ba yung sinabi niyo kayo yung magiging abogado namin? Baka hindi natin kaya. Wala tayong pangbayad. Huwag kayong mag-alala. Gagawin ko to ng pro bono. Meaning, hindi nyo ako kailangan bayaran. Talaga ho. Maraming salamat ho. Walang anuman. Katapos kong marinig yung kwento nyo, hindi ko nahahayaan na apihin pa nila kayo lalo. Sa lahat ng ayoko yung ginagamit yung posisyon at kapangyarihan hindi para tumulong, kundi para manakot at mangbanta. Mabuti nga ho dumating kayo eh. Kasi bala ko na ho sanang iurong yung kaso ko dahil pinagbibintangan nila akong baliw. Hindi tayo pwedeng magpadalos-dalos. Prejudice na yung law enforcement sa mental condition mo eh. Bubuo tayo ng mas matibay na kaso laban sa mga victor bago tayo bumalik dito. Matinding laban ho ito, attorney. Katulad ho ng sinabi nyo, matibay na paderang babanggain natin. Hindi lang natin babanggain ng Pader Kidlat. Aakyatin natin to. Ipagtatanggol ko kayo. Yung pinagdadaanan. Kaya iyak mo lang yan, Dagul. Dito kami para sa'yo. Kinulong si Maying ng 3 taon sa ospital ni Narendon? Sila ba nagpasunog ng Riles? Baka sila yung dahilan kung bakit tayo nawala ng mga bahay at ng mga kabuhayan noon. At hindi sinakidlat. Nandito ho kami para magsampa ng kaso. Sino naman ho yung kakasuhan niyo? Ang mga victor. Paano mo mapapatunayan sa akin yan na naaalala mo talaga yan? At hindi lang imagination yan. Hindi ako baliw! Bakit ba ayaw mo makinig sa akin? Nagsasabi ako ng totoo, makinig ka naman! Dapat na nasa tabi mo, loyal sa'yo at saka sa anak mo. What's going on? Nabuisit saan si Scarlett. Tinasar ko kasi, tol kay Maying, na naisa na naman siya. Alam mo ba na pwede ka nalang kasuhan ng misconduct for mistreating them and making assumptions sa mental state ni Mrs. Asuncion? Nakikialam ka rito? I am Lilet Matias, attorney at law. At ako ang abogado nila Maria at Kidlat Asuncion. Totoo ho ba yung sinabi niyo kayo yung magiging abogado namin? Hindi lang natin babanggain ng Pader Kidlat. Aakyatin natin to. Ipagtatanggol ko kayo. Ano meron sa inyo ni Jackson? Ano nangyari sa inyo kanina?
heard him. He said he made a bad joke. Huwag mo akong gawin tanga, Scarlett. Iba ang pakiramdam ko, lalo na pag nagtitinginan kayo. Are you accusing me of having an affair with that man? Please, Rodon. Kilala kita, Scarlett. Alam kong hindi mo gagawin yan. Pero may kakaibang tinginan kayo ni Jackson. Para bang may lihim. Saka kung umasta siya, parang pag-aari ka niya. Even Matos. Ano ba meron, Scarlett? Wala. You're imagining things. Makaming ka sa akin. Si Jackson ba ang ama ni Matos? Aminin mo. Oh, Jackson. Okay ka lang? Parang nababoard ka na dito. Alam mo, pasyal tayo dun sa sinasabi mong militia base camp. I'm curious to see it as well. I'm not bored. Pag nakikita ko lang kasi kayo na Rendon, tsaka ni Scarlett, naisip ko lang, paano kaya magiging buhay ko kung nagkapamilya ako? Tingin mo magiging masaya ka? We're not one happy family, Jackson. Believe me. Tingin mo bakit? Hindi kaya dahil sobrang magkaiba kayo ni Rendon? Anong pinupunto mo? Sa'yo na rin ang galing, di ba? Ever since hindi kayo naging okay ng tatay mo, and never siya naging father figure sa'yo. You know what I'm talking about? No! Jackson is not Matos' father! You of all people should know that. Sinamahan mo ako nung binayaran natin yung walang kwentang lalaki yun to stay away from me. The last I checked, nasa state siya, living his own life. Gaya na napag-usapan natin all those years ago. And I don't think he's ever coming back. Ba ang pakiramdam ko? Tingin ko, tama ang hinala ko. Mukhang may namamagitan sa inyo ni Jackson. Ngayon aminin mo. Tell me! Tell me! Fine! Aminin ko! Nag-one night stand kami! Long time ago! Bago pa ako nabuntis. Nung pinakilala siya sa akin ni Matos. Naalala niya ako. Naalala niya yung nangyari sa amin. And now he thinks he's Matos' father. Sabihin mo sa kanyang hindi! I did! I tried! Okay? But he's delusional! Ayaw niyang maniwala. At hindi ko lang siya pwedeng basta paalisin because he might tell Matos something. Don't you get it? And I don't want Matos to know that you're not his father! Ayoko ng pag-awayan natin si Jackson, okay? He's nothing. As long as he doesn't say anything to Matos. Maliit na problema lang siya. Ang dapat ayusin natin. Yung problema dyan, kay Maying at sa mga taga-Riles. Yun! Kailangan ko lang ng background information para mas maging klaro sa akin ang lahat. Narinig ko yung sinabi ni Scarlett na matagal ka na daw may galit sa mga Victor.
Anong ibig niya sabihin dun? Kinukuha kasi ng mga Victor yung lupa namin dito sa Sitio Liwanag para patayuan ng mga commercial building. Kaya kinalaban ko. Pero hindi lang naman ako eh. Pati yung ibang taga-Riles din, ayaw nila sa development na gusto ng mga Victor sa lupa namin. Yun lang ba? Kailangan kong malaman lahat eh, pati yung mga personal issues niyo. Kasi baka magamit nila yung laban sa'yo at dapat handa tayong labanan yun kung sakali. May issue ka ba sa kahit na sino sa mga Victor? Meron. Si Rendon. Dati siyang taga-Sitio Liwanag. Isang araw, hindi na lang umuwi yung nanay niya kaya halos inampun na siya ni Imahana. Magkababata kami. At ginagamit niya yung connection niya para palabasin na may malasakit siya dito sa Riles. Pero hindi totoo yun. Malaki na yung pinagbago niya simula nung umalis siya dito sa Riles. Yun lang ba talaga? Para kasing may ibang karga si Scarlett sa'yo eh. Maying ayokong masurpresa sa korte. Kaya sana sabihin mo na sa akin lahat. Yun lang, attorney. Puno ho kasi talaga ng kasinungalingan niyang Rendon na yan, attorney. Peke ho yung pagmamalasakit niya dito sa buong Riles, baliwala ho lahat ng pangako niya. Kaya nung nag-aklas yung mga taga-Riles sa kanya, sinunog niya ho ang buong Sitio Liwanag. Tapos kami ho yung pinagbintangan niya. Set up, kumbaga, attorney. Kahit kami naniwala ho kami na kami may kasalanan ng sunog. Kaya ho kami nakulong sa Boys Town ng 3 taon. Yun ho yung nangyari. At sa 3 taon na yun, nakulong din ho ako sa ospital. Kaya kami nagkahiwalay na mag-ina. Naiintindihan ko yung pinagdadaanan yung mag-ina. Matagal din akong nawalay sa totoong nanay ko. At sandali lang kami nagkasama bago siya namatay. Sorry, Ate Mel. Kaya hindi ko hahayaan na babaliwalay nila yung pinagdaanan yung mag-ina. Kailangan lang natin ng witness na magko-corroborate sa statement nyo laban sa mga Victor para mapalakas natin yung kaso. Meron ba kayong naiisip kung sino? Kilala ko kung sinong binayaran ng mga Victor para sunugin ang Riles. Si Berhel. Dati rin ho siyang taga-Riles at siya ang tao ng mga Victor sa Boys Town na ngayon lang nakakulong. Vergel San Diego? Sige, kakausapin ko siya. Baka handa na siyang magsabi ng totoo. Itutuloy na ni Maying ang kaso laban sa'yo. At kinuha niyang abogado, si Attorney Lilet Manchas. I've heard of her. Sa pagkakaalam ko, magaling siya. Huwag ka mag-alala. Sinabi ng abogado natin na mahina ang kaso laban sa'yo. Dahil kailangan ni Maying ng susuporta at na matibay na titistigo. May maharap ba sila? Wala. Dahil sinigurado ko na wala sila makukuwang suporta o titistigo sa mga sasabihin ni Maying. Tara. Sa loob yan. Pinto. Pasok. Argos. Sabi ko na nga ba, makikita tayo ulit.
Akala mo ba makakalimutan ko yung mga ginawa niyo sa akin? Wala ang mga boss para rumesbak para sa'yo. Ikaw ba nag-aari-arian dito? Ano pa ba? Mababago na yan. Ngayon nandito na ako. Kaya kayong mga apostolis ni Berhel, mag-isip-isip na kayo kung kanino kayo papanig. Bakit? Sino may sabi magtatagal ka rito? Mayor! Sampo! Noon may hawak na ebidensya si Berhel laban sa mga Victor. Sinubukan ko kung kunin yon, kaso hindi ko nagawa yan. Tapos ito, bigla na lang siyang laylitaw. Aaminin niya sa mga polis na siya yung may pakana ng sunog, tapos isisisi niya sa amin, sabi niya inutusan niya kami. Palukuhan yun, attorney. Hindi nga kami lumalapit sa taong yun eh. Mukhang may nagbanta o nagbayad na sa kanya para akuin ang lahat. Mukhang wala na tayong makukuha sa Berhel na yun. Kailangan natin ng panibagong witness. Dito muna tayo mag-focus sa nangyari sa'yo, Maying, yung kidnapping at yung pagkakakulong mo. Bakit hindi mo ikwento lahat ng detalye tungkol dun? Kailangan kong malaman lahat. Anak, pwede bang iwan mo muna kami? Bakit ma? Ayoko na kasing marinig mo pa yung mga pinagdaanan ko. Ayos lang naman sa akin, ma. Susuportahan naman kita eh. Ako kasi anak, hindi ko kayang nandito ka. Kaya please lang, pagbigyan mo na ako. Sige. Attorney, kukuha lang muna ako ng merienda natin. Kidlat! Oh, Kidlat! Uy! Uy! Basta? Ano? Alta. Kumusta ka? Ha? Uy, kumusta? Pagod na pagod ka. Kamusta si Tita Maying? Uy, grabe yung pagkatita. Anong gusto mo? Maying? Ano, kamusta si Maying? Okay lang si Maying? Di ba parang walang galang? Bigyan nga kayo, pero kayo kalokohan. Ano, tol? Saan na nanay mo? Nandun, kausap si Attorney Lilet dun sa bahay ni Ima Ana. Oh, ayos pala yun. Nakakuha kayo ng libreng abogado. Napa-research ako tungkol dyan sa abogado na yun. Magaling yan. Eh? Oo, sikat nga yan eh. Dami awards yan.
Oo, pero ba't nandito ka? Ba't di mo kasama mama mo? Ayaw ni mamang nandun ako eh. Ayaw niya atang marinig ko yung mga nangyari sa kanya sa ospital. Gets ko naman yun. Naprotektahan ka lang, Kidlat. Tol, hindi na ako bata. Kidlat, tindihin mo na lang yung mama mo. May mga bagay na maselan. Kahit ako mahirap ikwento yun sa kapamilya. Lalo na sa anak. Ano mga bagay? Basta. Okay, ito na lang, Kidlat. Kaya mo ba ikwento sa mama mo yung nangyari sa'yo sa juvie? Oo, tulad nung ginawa sa'yo ni Nasob. Diba? Di mo nga makwento sa amin yun eh. Hindi, wala. Gusto ko lang naman malaman kasi syempre para alam ko kung paano ko siya poprotektahan. Wow. Protective. Yan, gusto ko sa mga lalaki. Sud ka nga doon, Sig. Very good. Honey. Hindi. Umahanga lang ako sa katulad mo. Parang nung prinotektahan kita dati. Pero sige na, umahanga din ako sa'yo. Ayan na. Huwag ka mag-alala, Ani. Proprotektahan din kita. Pero pwede ba natin advance yung paghanga? Ang cute mo talaga, Daguli, no? Pero next time na yun. Pero alam nyo, pinakamagandang gawin, alam nyo ko, no? Tulungan nyo ako maglinis. Ayun lang, tulog na tayo. Tara na, bilis! Linis tayo. Let's go. Dali, kilos. Yay! Thank you so much, ha? Thank you, bebe. Thank you. Uy, bukas ulit, ha? Thank you. Bye-bye. Mag-ingat kayo. Woo! Mutya, hindi ba ngayon yung interview mo sa vlog nila Marisol at Maribel? Oo, nintay ko nga sila kaso malilate daw ng konti. Hindi na kasama si Kidlat sa vlog? Busy sila laban dun sa kaso nila sa mga Victor. Tapos si Sig, Kulot at Dagul naman, ayun. Pagkatapos nung nangyari kila Jules, pinayuhan muna ni Maestro na maglaylo dun sa lungga nila. Baka naman kaya ayaw nilang umalis doon kasi may ibang pinagkakaabalahan. Like what? Babae! Guys, may tinatagong babae yung mga boy sa kaboost nila. Babae? Where? Oo nga! Sure ka? Girl, kitang-kita ng mata ko. Kailan? Kahapon! Sino namang babae ang magtsatsagang sumama sa mga yun? Ayaw niyo maniwala. Kung gusto niyo puntahan natin, ano, G? Kahit kahapon ko pa nakita yung for sure nandun pa yung babae. Parang doon na nga nakatiri. Isa na natin mag-impake tapos puntahan natin. Sabi ni Mama, wag na daw muna ako pumunta sa burol ni Jules. Mainit daw yung ulo ni Aling Dolor sa akin. Ikaw naman kasi, huwag mo na kontrahin si Aling Dolor. Kilala mo naman yun hindi nagpapatalo. Baka isipin niya pa kinakampihan mo si Sig. Bakit? Ano bang masama sa tanong ko? Bakit wala pa din yung Acero Boys? Hindi naman sa dinidiin ko sila, ha? Pero bakit ayaw nilang bumalik para linisin yung pangalan ni Jules? Asan ba naman sila? Sabing tama na, di ba? Nako, baka madamay pa ako sa'yo. Pati ako ma-blacklist ni Aling Dolor. Diyan ka na nga. Ruby! Ano naman itsura ng babae? Sa malayo ako nun pero parang mukhang maganda, sexy, sa haba ng buhok niya. Ako ba yung pinag-uusapan niyo? Ang feeling We're talking about the girl na kasama ng mga boys sa caboose. Yung babaeng may malaking bra? So, nakita mo na? Oo! May kasama silang babae. Girlfriend ata ni Sig. Pero, mas maganda naman ako dun, oh. Pero girlfriend ni Sig. Nakita ko kaya ako si Dagul Pati si Kulot. So ano yun? Girlfriend nilang lahat? Paano naman nangyari yun? Pati si Kidlat? Wala siya nun
Pero kasi Chelsea, umalis agad ako. So, wala. Eh, nakita ko ulit siya doon nung gabing may trouble. Ha? Kahit gabi, nandun siya? Oo nga. Sabi ko nga, parang doon na nga nakatira yung babae. Ka-live-in nga ng mga boys. Oo. Tara na, puntahan na natin. Wait lang. Teka! Sarado ka lang to. Kasama si Marites! Ay, si Missy! Lydia, yung bag mo. Sama ako, ha? Thank you. Sama niyo ako, ha? Tara. Sama ko, Ate. Sumama ko. Opo, honorable husband. Nag-iingat po. Pauwi na rin po, promise. Ngayon? I love you. Si Kurt yun, mister ko. Pinapabawasan na kasi niya yung working hours ko para makapaghanda sa pagbubuntis. Mukhang alagang-alaga kayo ng asawa niyo, ah. At saka sana, mangyari na yung inaasahan niyong mag-asawa. Sana nga. Okay ka lang, attorney? Natakot ka rin ba nung nagbuntis ka kay Kidlat? Oo naman. Kasi mag-isa lang ako noon nung nagbuntis ako kay Kidlat. Pero sigurado naman ako na ikaw susuportahan ka ng asawa mo. Teka, bakit mag-isa ka lang? Di ba 3 years ago lang namatay yung asawa mo? Attorney, meron kasi akong hindi masabi sa iyo kanina nung nandito ang anak ko. Pero sana, wag mo na itong lumabas. Hindi to pwedeng malaman ni Kidlat. Tungkol to sa akin. At saka kay Rendon. Si Matos. Gusto mo paalala kung paano natin ginawa si Matos? Iba ang pakiramdam ko, lalo na pag nagtitinginan kayo. Are you accusing me of having an affair with that man? Please, Rendon. Si Jackson ba ang ama ni Matos? Aminin mo. Para kasi may ibang karga si Scarlett sa'yo eh. Maying ayokong masurpresa sa korte. Kaya sana sabihin mo na sa akin lahat. Sinabi ng abogado natin na mahina ang kaso laban sa'yo. Dahil kailangan ni Maying ng susuporta at na matibay na titestigo. May maharap ba sila? Meron ba kayong naiisip kung sino? Kilala ko kung sinong binayaran ng mga Victor para sulugin ang Reyes. Si Berhel. Kala mo ba makakalimutan ko yung mga ginawa niyo sa akin? Wala ang mga boss para rumesbak para sa'yo. Ikaw ba nag-aari-arian dito? Mababago na yan. Ngayon nandito na ako. Mukhang wala na tayong makukuha sa Berhel na yun. Kailangan natin ng panibagong witness. Ayaw niya atang marinig ko yung mga nangyari sa kanya sa ospital. Naprotektahan ka lang, Kidlat. Tol, hindi na ako bata. Hindi na kasama si Kidlat sa vlog? Busy sila eh. Guys, may tinatagong babae yung mga boy sa kaboost nila. Ano naman itsura ng babae? Mas maganda naman ako dun, oh. So ano yun? Girlfriend nilang lahat? Meron kasi akong hindi masabi sa iyo kanina nung nandito ang anak ko. Pero sana, wag mo na itong lumabas. Hindi to pwedeng malaman ni Kidlat. Tungkol to sa akin. At saka kay Rendon. Another article about May's accusations? Pangilan na to? Ika-6. And narinig ko na may follow-up report yan sa TV News mamaya. This is getting out of hand! Mom. This is a bad time. I need to talk to you about something. Yes, it is a bad time, okay?
And if it's about Jackson, it's even worse. Mamaya na lang tayo mag-usap, okay? I have to deal with this Maying issue. Pwede ko naman tapusin si Maying. Kung ginawa mo lang ng tama yung trabaho mo, no? Kung tinapos mo siya when I told you to, hindi sana tayo magkakaproblema. Pero this time... It's too late! Nilabasan niya accusations! I am so disappointed in you, Georgina. Hindi na kita naaasahan. You're now relegated to Yaya duties from now on. Yaya? Overqualified ako para dyan. You're not qualified to do anything else, are you? Ha? Magpasalamat ka at pinastay pa kita sa akin. Now, get out of my face! Move! Ah! Mom, hey. Killing Maying is not such a bad idea. Yun nga sana eh. Kaso pumalpak yun si Georgina. I can't even be sure if she'll succeed again. Another failed attempt on Maying. Isa lang ang ituturo nila. Ako! What we need to do now is to destroy her credibility. And I know just exactly how to do that. Uy, Marisol, pagdali diha. Late na kayo ta. Ano ko ba patagiulat nila mutya? Ano ko pasangilan ni mo nga ikaw na may dugay kayo? Uy! Uy, halinga kayo. Di ba mga vloggers kayo? Oo! My God! Sikat na vloggers yung mga yan. Naku, fan ako ng dalawang yan. Hello! Oo, sila. Teka lang. Eh, meron ba kayong pang labs? Collab. Ayun! Koy Labs. Yun pala yun. Koy Labs pala yun. Collab po? Ayun nga. Koy Labs nga. Oh, kasi ganito yun. Gusto kasi naming malinis ang pangalan ng mga anak ko tungkol dun sa gulong nangyari sa tren. Sorry po, pero may kakulab na po kasi kami tungkol dyan eh. At isisiwalat nila yung totoo. Hindi lang tungkol sa gabing yun, pati na din tungkol sa mga Victor. Teka lang. May kinakampihan ba kayo? Si Maying. Ay nako, pwede ba? Huwag nga kayo magpapaniwala doon. Tama. Pero, kausap na po namin si Mutya. Ako ang punong abala dito. Correct. Kaya wala kayong ibang paniniwalaan, kundi ako lang. Okay? Tara. Kaso may naghihintay na po sa amin eh. Hindi. Mag-video tayo. Bilis. Labas niyo yung mga phone niyo. Bilis. Video. Dali! Asa na? Ano pa bang hinihintay ninyo? Sundin niyo ang punong abala niyo now na! Goes! Ay, ang bagal. Hi guys! Welcome back sa channel namin. Ako po pala si Maribel. At ako naman si Marisol. Kamusta mong tanan diha? Ako naman Hi! At ako naman po ang punong abala dito sa Sitio Lawanan. Reyna. Of course! The one and only. Dolor Moreno. Ay, alam niyo po ba na meron kasing nakarating sa amin na balita na yung Maying Asuncion daw nag-aakusa sa mga Victor ng kung ano-ano mga kalkuhan. Alam niyo ba yon? Pues, hindi po totoo ang mga sinasabi niya. Ano po ba kasi yung totoo? Paano po kami maniniwala? Teka nga. I'm glad you're saying ask. Guys, bitters po kasi yan si Maying. Paano? Ex-boyfriend kasi niya si Rendon. Correct! Oh, yes! Naging magjowa po sila. Pero kasi ang alam ko, inawanan siya ni Rendon. Dahil na in love itong si Rendon, so syempre mas maganda, mas mabait, na si Scarlett Riego. Ay, kaya hindi po talaga totoo na tungkol sa sitio ang problema niya ni Maying. Tungkol po yan sa isang sawing Maying na hindi po makamabon-mabon. Paano? Kasi iniwanan po siya ni Rendon. And that's the truth. Okay? Oh, ayan na. Okay na? Yun lang po guys. Thank you po sa panonood. Thank you Okay na? Okay, bye. Okay. Ang galing mo! Ang galing-galing mo talaga, Dolor. Oh, ayan na. Tapos na. Uy, teka, hindi pa.
Paayos naman na. Okay na yan. Tumingin kaya kayo sa taas. Lo! Wala naman yung dati ah. O, di ba ang dumi? Kailangan natin maalis yung mga agyo na yan. Paano? Wala naman tayong panungkit. E di kumuha kayo ng walis, sungkitin nyo. Hindi na, ganito lang yan. Dali-dali niya, no? Ano? Abot. Ay, oo nga no. Tangkad. Sige nga. Oo nga no. Tangkad, oh. Uy, uy. Go, Kidlat! Habilin mo! Kunti na lang. Dagol, don't stop! Sige lang! Sige lang! Kuha mo yan, kulot! Kunti na lang. Tara, bilis. Dito ko nakita yun eh. Bilis. Go, Kidlat! Ang galing mo! Don't stop, Dagol! Sige lang! Oo, kaya ko to. Kuha mo yan, kulot! Six! Pa mo! Malapit na! Pagod na ako, ha? Naku na ba? Umano sa mukha ko eh. Bakit ako nasisihin mo? Kunin nyo! Madami-dami na to. Ayan! Ako na lang. Ako Dagol, ano ba yan? Uy, ako naman. Parang lang to sa dagol, oh. Bakit ako pa Hindi ka marunong. Nakagaw ka eh. Ako Ay, na. nakagunahan ka pa kasi. Ako na. Tabi niyo ako na. Ako na, hindi ka marunong. Wow. Yes! Woo! Init! Woo! Boys, may mga bisita kayo? Ay, sino ba yan? Init! Galing nyo ah! Salamat. Ay, salamat. Ano palang ginagawa niyo dito? Kaya pala, hindi na kayo nakakadalaw sa Riles. Kasi busy kayo sa babaeng to. Si Annie? Ha? Honey mo na siya? Oo. Hanin nilang lahat. Teka, kilala kita eh. Chelsea, nandun to sa party mo. Friend mo? No. I don't know her. And Kidlat has never mentioned her. Eh, kasi nga, sinisecret nila. Kung hindi ko pa mahuhuli tong si Sig, kasama yung babaeng yan, eh di ni isa sa atin, wala man lang makakaalam. Eh, nakita ko din sila ni Dagol eh. Magkayakap. Tapos, nayakap niya din si Kulot, pati si Sig. Eh, busy-busy naman pala kayo sa honey nyo. Oh, busy nga kami kanina. With your honey? Ano ba problema? Walang problema. Teka, matanong ko lang. Dito din ba siya nakatira? Oo. Teka, kayong apat? Tapos, siya? Ew! Di na kayo nahiya? Ang lalaswanin nyo! Ano? Sumagot kayo! Ano bang paki nyo? Jowa ba kayo ng mga boys? Kidlat, sino ba yung girlfriend mo? Wala. Kulot. Sig. Dagol. Wala. Peter po kasi yan si Mali. Naku, ang daming nag-like at nag-share ng video ni Aling Dolor. Naging sila po talaga ni Rendon dati. Pero paano ba yan? Hindi pa natin na-check kung ano yung totoo. In-expose na agad ni Aling Dolor. Kawawa naman yung Aling Maying na yun. Tingin mo, magagalit kaya sa atin sina Mutya? Pati sina Kidlat? Hindi yan. Mag-sorry na lang agad tayo. Nakakatakot din kasi si Aling Dolor. At siya rin yung punong abala dito. Oh, nasaan na sila Mutya? Siguro kaya kayo affected sa akin kasi may mga gusto kayo sa mga boys, no? Wow! Tino? Yuck.
bakit naman kami may insecure sa'yo? Sabi ko. Teka, baka meron kayong kung anong iniisip. Wala kami ginagawang masama dito. Eh ano yung mga ungol na narinig namin kanina, ha? Nilinis kami kanina, yun yung kinabibisihan namin. Tsaka kinuha namin yung agyo sa taas, kaya tatalon-talon kami doon. Eh, ano bang naisip yung ginagawa namin? Pero, ba't siya nakatira dito sa inyo? Pinoprotektahan namin siya. Saan? Eh, basta saka na lang namin papaliwanag sa inyo. Okay, ba't di kayo makapagsalita sa harap ko? Wala lang akong paki sa babaeng yan eh. Bakit? Wala ba kayo tiwala sa akin? Hindi ikaw. Mga tao na sa paligid mo. Sino? Si Mami Dolor? Hello? Maribel, Marisol? Oo, sorry, may nangyari kasi... gano'n. Okay, sige. Sige, salamat. Sabi ni Maribel at Marisol, may kailangan daw tayong panoorin. Peter po kasi yan si Mali. Eh, paano? Ex-girlfriend siya ni Rendon. Oh yes! Naging sila po talaga ni Rendon dati. Pero ang alam ko po kasi, iniwan siya ni Rendon. Dahil na-inlove si Rendon sa syempre sa isang maganda at matalinong si Scarlett Riego. Kaya hindi po totoo na tungkol sa Sitio Liwan ang issue niyan si Maying. Dahil tungkol po ito sa isang sawing Maying na hindi po maka-move on. Ano? Iniwan kasi siya ni Rendon. Okay? And that's the truth. Kidlat, ano ba yung tungkol dyan? Muna kayo maniwala dyan. Eh, mukhang fake news naman ata yan eh. Kidlat? Okay ka lang? Pwede bang iwan mo muna kami? Bakit na? Ayoko na kasing marinig mo pa yung mga pinagdaanan ko. Ayos lang naman sa akin, ma'am. Ako kasi anak, hindi ko kayang nandito ka. Kaya please lang, pagbigyan mo na. Uy, Kidlat! Wait! Ex-girlfriend siya ni Rendon. Oh yes! Naging sila po talaga ni Rendon dati. Pero ang alam ko po kasi, Nakita kaya to ni Kidlat? Oo, ma, nakita ko na. Totoo ba yung sinasabi ni Aling Dolor? Na may namagitan sa inyo ni Rendon? Ano ba? Kaya ka ba niya niligtas? Ha? Kasi may namagitan sa inyo? Ha, alam ba to ni Papa? Ha? Ha? O tinago mo sa kanya kagaya ng pagtago mo sa akin? Ano ba? Ano pang di mo sinasabi sa akin, ma? Ano pang lihim mo? Sabihin mo na sa akin ngayon! Aalis na rin ako. Teka, Barbie. Pwede ba tayo mag-usap? Eh ikaw, ba't di ka pa umaalis? Dahil may gusto kong itanong sa inyo. Ano bang problema niyo sa Acero Boys? Anong kasalanan ni Jules? Alam ko mahilig kayong makipagbardagulan. Pero bakit kailangan mauwi sa patayan? Teka nga, bakit sinasigan sinisisi mo? Nananahimik kami dito tapos yung mga Acero Boys yung sumugod. May mga dala pa nga silang molotov, kutsilyo at pillbox eh. Sinungaling ka. Hindi ganun sila, Jules. Nagbago na sila. Girl, dilulo ko kung naniniwala ka pa rin mabait yung boyfriend mong sanggano. Hindi sanggano sila, Jules, no? Siguro noon, oo. Pero nagbago na sila simula nung yumaman sila. Saka simula naging punong abala si Mami Dolor. Wala na palang gamot tong babaeng to eh. Kinain na talaga ng pagkadilulo niya. Bawi mo yung sinabi mo. Missy, ano ba? Angas mo, ha? Kaya ko to, Sig. Oy!
Ay! Dami na ka! Kita! Hindi kita umurungan ng katalo ba? Ha? Lagi mo pinagbibigtakan yung mga kaibigan ko! Ha? Ano ba yan? Wala na. Kaya hindi ko sinabi sa'yo yung tungkol doon kasi matagal na yun. Eh di meron nga. May nangyari sa inyo ni Rendon. Ha? Dati yun, anak, pero tapos na yun. Ano yung sinasabi ni Aling Dolor? Ha? Ano yung sinasabi niya na may hinanakit ka pa rin sa kanya? Tama na yan, Kidlat. Igalang mo mama mo. Ang tagal mong hinanap ang mama mo, Kidlat. Pagkatapos yan lang pag-aawayan yung mag-ina? Naniniwala ka ba kay Dolor? Eh wala namang tamang sinabi ang babaeng yan. Eh, Ima, sa pagkakataong to, si Aling Dolor nagsasabi ng totoo eh. Yung tungkol sa inyo ni Rendon. Mahal na mahal ka ni Papa. Minahal mo rin ba siya? Kidlat, huwag mong pagsalita na ganyan si Maying. Nanay mo siya. Hindi ka naman dating ganyan ah. Wala ka ng respeto sa nanay mo. Wala kang karapatang questionin ang pagmamahal ko kay Kaloy. Nakita mo kung paano ko siya alagaan. Kung paano ko kayo pagsilbihan. Alam mo kung gaano ako nasaktan nung nawala yung papa mo. Ito ang gusto mangyari ng mga Victor eh. Yung pagmukayin akong galit na galit kay Rendon dahil may nakaraan kami. Gusto nila siraan ako para mag-away-away tayo. Pero naman, Kidlat, ikaw ang mas nakakakilala sa mga Victor. Alam mo kung gaano sila kasama. Alam mo kung gaano sila kagaling magsinungaling. Tapos ito, konting salita lang nila. Sorry. Pag-iisipan mo na ako ng masama sa nanay mo. Sorry, ma. Sorry. So, ma. Sorry, ma. Sorry, ma. Sorry. Nakakalboy ko sa babae to! Makuna ka! Ang tigas-tigas sa buhok mo! Wala ka pang ng condition, ha? Gano'n ka babae ka! Gano'n ka! Tama na! Isipin ka! Bulot ko rin mo si Ani! Tama na! Bitawan niyo ako, di ba? Tapos sa babae yan! Ha? Gusto mo pa? Halika dito! Halika dito! Halika! Ikaw pumunta dito! Sige, ilayo mo sa akin yung babae yan! Pero oras na malaman ko na pinagbibigtaan mo mga kaibigan ko! Kakalbuhin kita! Di lang kita kakalbuhin! Bubungalang pa kita! Pader! Pader! Mas malaki dibdib mo pero lit-lit ang utak mo! Ano? Bago-bago dito! Halika na, umakat ka na. Pansin! Halika na, hindi mo na yan doon. Anak, lagi mong tatandaan na tayong magkakampi. Gusto lang ng mga Victor niya na sirain tayo. Sorry, ma. Masyado lang ako nagpadala sa emosyon ko. Pasensya ka na. Iniisip ko kasi si Papa. Kung di sana siya nagtrabaho sa mga Victor, di sana hindi siya makamatay ng ganun eh. Anak, hindi mo yan alam. Na-aksidente ang papa mo. Hindi. Hindi aksidente yung nangyari. Nalaman ko sa kaibigan ko sa Boys Town. Hindi yun aksidente. Mga Victor ang pumatay kay Papa. Ano? Kung tinapos mo siya when I told you to, hindi sana tayo magkakaproblema. Pero this time, it's too late! What we need to do now is to destroy her credibility. Bitters po kasi yan si Maying. Paano ex-boyfriend kasi niya si Rendon? Naging magjowa po sila. Pero kasi ang alam ko, inawanan siya ni Rendon. Kailangan natin maalis yung mga agyong na yan. Kunti na lang. Nagol! Don't stop! Sige lang! Kaya pala, hindi na kayo nakakadalaw sa Riles kasi busy kayo sa babaeng to. Ano bang paki nyo? Jowa ba kayo ng mga boys? Kidlat, sino ba yung girlfriend mo?
Wala. Kawawa naman yung Aling Maying na yun. Sabi ni Maribel at Marisol, may kailangan daw tayong panoorin. Peter po kasi yan si Maying. Eh paano? Ex-girlfriend siya na Rento. Kaya hindi po totoo na tungkol sa sitio Liwan ang issue niyan si Maying. Kasi Nakita kaya ito ni Kidlat? Oo, ma, nakita ko na. Totoo ba yung sinasabi ni Aling Dolor? Ma, mahal na mahal ka ni Papa. Minahal mo rin ba siya? Ito ang gustong mangyari ng mga Victor eh. Yung pagmukhain akong galit na galit kay Rendon dahil may nakaraan kami. Gusto nila siraan ako para mag-away-away tayo. Iniisip ko kasi si Pa. Kung di sana siya nagtrabaho sa mga Victor, di sana hindi siya maamatay ng ganun eh. Anak, hindi mo yan alam. Na-aksidente ang papa mo. Hindi. Hindi aksidente yung nangyari. Nalaman ko sa kaibigan ko sa Boys Town. Hindi yun aksidente. Mga Victor ang pumatay kay Papa. ex-girlfriend siya na Rento. Oh yes! Naging sila po talaga ni Rento. Ang dami ng views at shares ng pasabog ni Dolor. Ibig sabihin, maraming naniniwala na hindi makamove on si Maying. At bitter lang siya, kaya niya tayo kinakalaban. Bakit mo ginawa to? Pag-uusapan kami ni Maying. Paano kung maungkat yung nakaraan namin? What do you mean? Yung tungkol kay Kidlat? That's easy. I-deny mo lang yung bastardo mo. Ang mahalaga, mawala ng credibility itong si May. Wala nang maniniwala sa kanya. So, tapos ang laban. Am I right? Anong ibig mong sabihin? Paano hindi na aksidente? Yung kaibigan ko galing Boys Town, si Kulot. Magulang niya yung pasahero ni Papa. Yung namatay si Papa. Ngayon may natuklasan silang hindi maganda tungkol sa RP Realty bago sila mamatay. Hindi yun aksidente, ma. Pero ang sabi ng May hawak na pulis ang mga Victor. Malamang binayaran na sila para doktorin resulta ng investigasyon. Kilala natin lahat si Kaloy. Hindi yun umiinom. Kaya hindi siya lasing na maaksidente. Napakawalang yan nila! Napakabait ni Kaloy, napakatapat niya sa mga Victor, tapos ito lang! Pinatay lang siya ng ganito! Ano klase sila mga tao? Lahat tayo ba? Lahat tayo. Nagdudusa sa mga kamay ng mga Victor na yan! Papa! Papa! Lang ba? Papa! Babayaran nila to. Magkakamatayan na. Pero hindi ako titigil hanggat hindi ko sila nasisingin. Si Rendon at si Scarlett Victor! Hindi talaga ako sa babaeng pader na yun eh. Upo ka muna dyan. Oh. Tubig ka.
kasi hindi mo na pinatulan yung si Missy. Eh, sobra na kasi siya. Sama naman sinasabi na tungkol sa inyo. At alam kong babae siya at di niyo papatulan. Kaya, enter honey. Oo nga, tapang mo nga eh. May nakita ng ganun. Eh, wala naman siyang karapatan na pagbintangan kayo ng kung ano-ano. Kayo na ata-apat ang pinakamabuting tao na nakilala ko. At ilang beses nyo na ako niligtas sa tinulungan, no? Kaya ngayon, ako naman ang dedepensa sa inyo. Talaga? Mabait kami? Di ako? Oo na. Hindi na manyak tingin mo sa akin. Mabait na manyak. Hindi, joke lang. Hindi na manyak. Tsansingero na lang siguro. Pero okay lang naman. Kasi minsan, tsansingera din naman ako eh. Gusto mo ng hagdan? Hag. Ako pala lapit. Hindi, ako. Lapit ako. Wait lang. Pandi pa. Tama na. Ito naman. Manyak na naman eh. Sakit nun ah. Buwisit na babae yan. Kala mo kung sino? Sino ba talaga yung honey na yun sa buhay niyo? Si Honey, mabuting kaibigan namin na handa kami ipagtanggol. Ikaw naman kasi, nananahimik kami dito. Bigla ka na lang sumugod para makipag-away. Gusto ko lang namang malaman kung ano nangyari sa inyo ni na Jules eh. Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa'yo na sila Jules ang nagsimula? Totoo ang mga sinabi ni Honey kanina. Matutulog na nga lang kami nung gabing yun, tapos dumating mga Asero Boys para atakihin kami. Papatayin nila kami. Dinidepensahan lang namin ang sarili namin. Sinungaling! Hindi mamamatay tao si na Jules. Kasi alam kong spoiled ka ni Jules. Lahat ng gusto mo, binibigay niya. Pero hindi mo ba naisip kung nasaan galing yung mga pera para mabigay yung mga gusto mo? Kay Mami Dolor! Talaga? Natingin mo papayag si Aling Dolor na ubusin ni Jules ang pera nila para lang sa'yo? Magpapaliwanag sana ako tungkol kay Honey. Sa honey niyong lahat. Honey? Hindi namin siya Honey. Pangalan niya lang Honey. Napatrouble siya, kaya tinulungan namin siya itago dito. Kaya responsibilidad namin siyang protektahan. Okay. So yung yakap niyo, gano'n ka mang protekta? Yakap? Lugmok na lugmok ako nun eh. Si nanay kasi sinisisi ako sa pagkamatay ng kuya ko. Bakit ka ba nagpapaliwanag? Hindi naman ako nagtatanong eh. Ba't galit na galit ka? Ako galit? Oo. Bakit ako magagalit kung may honey kayo rito, di ba? At saka, bakit ka pala pumunta dito nung isang araw? Alam ko kasi na ginawa sa'yo ni Aling Dolor yun. Naawa ko eh. Bibigyan sana kita ng merienda. Tapos ko-comfort sana kita kaso may iba na palang gumagawa. Niyakap ka pa. Honey nyo pa. Wow. Kiselos ka lang eh. Ano? Wala. Hindi. Akalain mo yun? Sakit pa rin yung loob ko eh. Parang tinataboy ka, ganun-ganun na lang. Wala bang hug? Alam mo, dumidiskarte ka lang eh. Tsaka na nga, visit to. Teka lang. Hug lang naman eh. Kilala kita. Medyo maambisyon ka. Medyo maarte. Mahilig sa bad boy. Pinipintasan mo ba ako? Pero, hindi ka masamang tao. At alam ko hindi ka susuporta sa mga kriminal. Anong sinasabi mo? Na criminal si na Jules? Ang alam namin, nagtatrabaho sila sa mga Victor. May ginagawa silang mga illegal. At hindi ko to sinasabi sa'yo para lang siraan sila. Sinasabi ko to sa'yo para mag-ingat ka. Ingat ka sa pagdikit kay Aling Dolor. Delikado, baka mapahama ka kasi.
Uy, Chelsea. Andito pa pala kayo? Kamusta ka na? Ayos naman. Nakapag-usap na kami ni Mama. Si Aling Maying, kamusta na? Okay na rin siya. Nagkaroon lang kami ng konting hindi pagkakaintindihan sa una. Pero pinaalala niya lang sa akin na huwag ko masyadong pinapaniwalaan yung dolor na yun. Huwag kang mag-alala, Kidlat. Babawi tayo. Tuloy pa rin yung vlog para ikalat yung totoong issue tungkol sa Victor. Huwag ka masyadong matapang. Ha? Hindi porket nakaligtas ka sa bala ng baril wala ka na agad kakatakutan. Bakit? Wala ka bang bilib sa akin? Siyempre, meron. Pero ayoko lang na masaktan ka ulit. It's getting late na pala. I should go. Halika, kasi na kita. Hindi, okay lang. I can go on my own. Chelsea, kailan ba kita hinayaang maglakad mag-isa dito sa Riles? Halika, Mucha. Tara. Ha? Di na. Dito na lang ako. Okay lang. Sure ka? Oo naman. You sure? Let's go. Sige. Night. Ingat. Kausap ko si Darwin. Meron daw tayo mga bagong recruit dun sa militia training camp natin. Narinig mo ba ako? Uy, ba't ganyan ka? Problema ka? Wala akong problema. Nakausap mo na ba mami mo tungkol sa pinag-usapan natin? Still busy taking care of Dad's mess. Dad. Bakit dad pa rin tawag mo? Sabi ko na sa'yo, di ba? Hindi siya ang tunay mong ama. Ba't pa kung makapagsalita ka, parang siguradong-sigurado ka? May alam ka ba? Talk to your mom. Make her tell the truth. And if it turns out na tama ako, huwag ka na masyado mainis. Because you deserve a better dad. Alam mo, if I were your real dad, I would take you in a heartbeat. And together we will rule this world. Ito yung implying, Jackson. Na ikaw ang tatay ko? Jackson! Jackson! Ba't nandito ka pa? Hindi ba dapat nasa bago kang drug lab niyo? May mga tao ko na gumagawa naman para sa akin. You know, unlike you, nagtatrabaho ko, efficient yun. Sabi nga ng anak mo, work smart, not hard. Minsan dapat nakikinig ka sa kanya. Para may natututunan ka sa anak mo. Dad, cool it, Dad. Tama na. Masyadong matabilan dila na pambog na. Dad, it's just telling the truth. We're fixing the operations quietly. Why don't you do the same? Ayusin yung problema niyo with Maying and Kidlat. Pwede ba? Ang ganda pala dito, no? Ang daming trains. Bagon. Bagon? Ba't tayo dumaan dito? Siyempre, gusto ko lang pakita sa'yo na may mga magagandang lugar din dito sa Riles. Kidlat. Sorry na sumugod kami sa lugar niyo. Na-curious lang kasi kami sa nangyayari sa inyo. Na-curious kayo kay Honey. Hindi actually ano kasi... Chelsea, si Honey, napadpad siya sa amin kasi
meron siyang tinatakbuhan na tao na gusto siyang patayin. Talaga? Yun, kaya namin siya tinulungan, kaya namin siya tinago. Yun. Hindi ka lang pala hero ko. Hero ka rin ng maraming tao. You're a good guy, Kidlat. Salamat. Kidlat, I really have to go. Sorry. Sige. Tara. Bye, Kidlat. Pangako sa sarili, di na iibig pang muli. Ngunit sa tuwing ikaw ay katabi, Mutya! Sorry talaga. Di man Jud gusto na mo i-post yung sinabi ni Aling Dolor kanina. Kaya lang, tinakot niya kasi kami. Kaya wala na kaming choice. Ano ba kayo? Naiintindihan ko kayo. At saka, di pa tapos ang laban. Kaya pa natin kontrahin yung fake news na yan. Hi mga Kariles! Welcome back sa channel namin! Ako pala si Maribel. At ako naman si Marisol. Kamusta mong tanandiha? So yun na nga guys, di ba napanood yun naman kanina, ang daming sinabi na aming punong abala tungkol sa laban ng Maying Asuncion versus The Victor. At para maging fair tayo sa lahat ng involved, may kasama kaming may gusto ring sabihin tungkol sa issue. Please welcome, Mutya! Hello mga Kariles! Eto na nga, nabalitaan ko na mayroong mainit na chismis na kumakalat dito tungkol kay Aling Maying at Rendon Victor. At yun ay, mag-ex daw sila. Ang say naman namin dyan, ano naman ngayon? Mag-ex na nga, di ba? So years and years ago na yun. Diyos ko naman, baka naman si Aling Dolor na lang talaga yung hindi pa nakaka-move on. Move on din. True. At saka alam nyo, nagkakalat lang yan sila ng fake news dahil gusto nilang ilihis yung usapin sa totoong issue. At yun ay, ginamit talaga nila yung ospital para itago si Aling Maying ng 3 taon. Grabe po, uy! Alam nyo, dapat managot sila sa totoong mga kasalanan ginawa nila. Kaya kayo mga Victor, pwede ba tigil-tigilan nyo na yung mga pagkakalat ng mga walang kwentang issue tulad ng mga love life na matagal na rin namang tapos? Luma na yung style nyo! Magbago na kayo! Ay, teka, buksan ko lang po yung TV. Ano? Manonood ka ng TV kay aga-aga? Oo, kasi hinihintay ko po na baka ma-feature yung vlog po namin ng makambal tungkol sa Victor. Kumpirmadong patay sa isang away sa loob ng Bilibid ang 2 inmates na sina Argus Salazar at Berhel Sancheco. May personal na alitan daw ang dalawa. Si Argus at Berhel? Sa kanilang selda, Patay na? araw na ang nakakalipas. Mukhang nililigpit ng mga Victor. Yung pwede magkarat ang baho nila. Naglabas ng statement Sinisiguro ang nila director ng Sigabo Doctors na walang magsasalita. patungkol sa kumakalat na balita. Ibang klase talaga itong mga taong to ah. Kahit mga tao nila, pinapatumba nila. Kumakalat na vlog na nagsasabing tinago at kinulong namin ang isang pasyente dito sa Sigabo Doctors. Hindi po totoo yun. Natagpuan namin ang isang babae identified as patient N na pag-alagala sa labas ng ospital. She was clearly mentally ill at wala siyang maibigay sa amin na kahit anong impormasyon tungkol sa pamilya niya. We took her in, cared for her, and treated her. Hindi po namin siya kinulong dito. Bagkus tinulungan po namin siya. Pakasinungaling? Hindi na nga ako tinulungan. Sila pa nagpalala ng kondisyon ko. Lahat ba ng mga tao hawak ng mga Victor? Lahat ba nabilin na nila? May makakakampi pa tayo. Laban tayo. Panood ko na yung statement ng hospital. Unfortunately, hindi natin malilink kay Rendon directly yung ginawa nila sa'yo. Wala kang records at wala yung corroborating witness. Pero ganun din sa sunog eh.
Wala nang magbibigay ng statement na naaayon sa akin dahil patay na silang lahat. Meron pang isa. Yung sinasabi mong babaeng tauhan ni Scarlett, yung Georgina Vicencio. Pero tauhan yun ni Scarlett eh. Sigurado ako na hindi yun magsasalita laban sa mga Victor. Hindi naman natin kailangan mapaamin agad si Georgina eh. We just need to let the Victors think that she did. Ano ibig mo sabihin, attorney? Once again, we've turned the tables on those Riles pests. Great. What, Matos? This is big. Bakit parang wala kang pakialam, ha? What are you thinking about? One thing, Ma. And I've been meaning to ask you this, pero palagi kang busy sa mga issue mo ng asawa mo. What? Excuse me? Bakit kanina tawag mo sa dad mo, ha? Nag-away ba kayo? No. You know it. We've never really seen eye to eye from the start pa lang. Now, I wonder why. Huh? Kasi alam ko, mula ng pagkabata ko, he never treated me like his son. That's not true. That's not true? What are you talking about? Mom, you don't have to act like that. Come on. I'm gonna ask you now. Please, tell me now. Sino ba ang totoo kong ama? Mom, please tell me. Lagi mo na lang sinasabi na mabuti akong kaibigan. Bakit meron ka pa bang ibang gusto bukod sa pagkakaibigan natin? Gusto ko rin magpasalamat sa ginawa mo pagtulong kay Matos. Madali naman turuan si Matos eh. Turan, anak ko yun. May nakakatawa ba sa sinabi ko? Nakakabilib kayo. Ang tapang nyo. Pwede kayong tumakbong mayor. Kaya mapag-isipan ko yan. Tanongin niyo ako kahit ano. Marami kang atraso sa akin! Unahan mo na sila, Georgina. Sabihin mo lahat ng nalalaman mo.